Si VP Sara daw ang mastermind sa pagpapabagsak kay Marcos Jr., mga kababayan. Ano ba ang ginawa ng Vice President? Kailangan bang kumilos ng Vice Presidente para pabagsakin si Ngiwi Jr.? May kailangan ba siyang gawin? Ito bang pagsingaw ng pagnanakaw sa pera ng Pilipinas? Ito bang skandalo ng flood control projects? Ang pagsingaw ba ng mga yan, pati ang ghost projects? Ang mga insertions na bilyon? Kasalanan naman ni VP Sara yan? Si VP Sara bang may gawa niyan? O, baka mamaya pati yung pagkamatay ni Cabral yung nahulog sa bangin sa Benguet, bintang pa rin kay VP Sara, no? Feeling ko talaga mga ate at kuya, either na hindi pa yung tegi, baka yun ay ginurgur, no? Itinulak sa bangin or whatever, kung talagang nagurgur. Kasi nga, nasa height ng investigation ng ng flood control projects at mga 'di ba, winaldas at ninakaw. Biglang nategi, teka muna, siya ang susi. 'Di ba? So, kailangan bang may gawin ang Vice President? Kailangan bang siya ang maging mastermind? Siya ba talaga ang utak sa pagsira sa pangalan ni Ngiwi Jr.? Or mismo si Ngiwi Jr. ang salarin sa pagkasira ng kanyang reputasyon? Again, mga kababayan, no? May umami naman kung sino talaga ang naninira kay Marcos Jr. Ipapakita ko sa inyo maya-maya. May umami naman kung sino ang mastermind or salarin sa pagsira ng pangalan ni Ngiwi Jr. or ni Papawit Jr. Bakit Papawit Jr.? Baka siya, napapapawit ba siya? Di ba lalaki siya, may asawa siya, may anak siya? Bakit siya napapapawit, sabi ni Dean Chase. At saka ni Mr. Tubig, kumusta na kaya yung dalawang yun? Baka ma'am, naku, mag-ingat kayong dalawa, Dean Chase, ha? At saka Mr. Tubig, Diyos ko. Anyway, where were we? Saan na nga tayo punta? Dami ko kasing gusto sabihin. Ayan, naputol na yung line of thought ko, mga kababayan. But anyway, may umami na nga po kung sino talaga ang naninira. Hindi naman kailangan siraan ni VP Sara tong si Ngiwi. Talagang siraan rin. Ayun, naalala ko na. Bumabalik din ng konti, nagbabacktrack tayo, bumabalik yung train of thought ko. Nung tumakbo si Ngiwi, no, nung nag-file ng candidacy, 2021 pa lang. And then, nung panahon na rin ng kampanyahan, 2022, bago yung Mayo, ang sabi ay babalik sila sa power para i-redeem ang kanilang pangalan, ibangon ang kanilang reputasyon na sinira. And yan ay nakalimbag po sa mga aklat ng mga paaralan, lalim, di ba? Sa mga libro ng eskwelahan, mga kababayan, ang pamilyang yan ay mga yung tatay nila diktador, pasista, magnanakaw, di ba? Maraming nagurgur ng mga panahon na yon. Ano pa ba? Ayun, ang pangit talaga. Pagka na-label ka as magnanakaw, it would take a lot of decades or years, hindi lang years, no? Dekada bago mawala yan sa iyo eh. Syempre, nagkandamatay na yung mga tao, yung kanilang mga loyalista, yung mga lolo't lola natin, maybe no, na inabot sila, but still, mulat naman na ang kaisipan ng mga baby boomers, hindi ba ng mga nanonood ngayon, lalo na nasa edad 50 pataas ng mga panahon na namuno yung pamilya ng mga yan sa Pilipinas from 1970s to 1980s, no, 2 dekadang mahigit, 21 years yata. Yeah, I think so, 21 years. Mulat na ganun ang nangyayari. Although mababa pa nun ang presyo ng mga bilihin, mga kababayan, pero ang ginawa naman nila, di umano, ay puro pagnanakaw. At hindi nga nagbabayad ng estate tax. Ibig sabihin, yung kanilang mga ari-arian ay may buwis sana, hindi nila binabayaran. Yun ang nagtataka ko, mga kuya, kung totoo yung allegations na merong 203 billion estate tax ang pamilyang Marcos, ilang percentage lang naman ng estate tax, mga kuya? Kung 203 billion at bilyones na ang estate tax, teka, gusto kong tingnan eh. Kung 203 billion ang estate tax pa lang, gaano kalaki ang value ng kanilang mga ari-arian? Right? Bahay, lupa, lahat na. O, real estates, mga ating. Kasi dito, 6% the what? 6% ang estate tax? Really? Bigla ako na-curious, mga kababayan. Okay. 6% daw, sabi sa train law. Kung 6% lang ang 203 billion, umabot ba ng trillion ang ari-arian ng mga yan?
Madali lang 'tong i-compute kasi algebra lang naman 'to, eh. But anyway, that's the point 'no. Kung maliit lang na percentage ang dapat nilang bayaran sa gobyerno, kese hodang 20% pa yung real estate na 'yan, or buwis na dapat bayaran sa kanilang mga ari-ariang, 'di ba, nakapangalan sa kanila. Ibig bang sabihin nito, eh, trillions ang value ng ari-arian ng pamilyang 'yan? 'Di ba yung ano, building sa may Magallanes, mga ate at kuya, anong building nga 'yan, Southgate ba 'yan? Yang diyan sa may Magallanes, was it no, 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 no. Magallanes station ba 'yan ng MRT? Anong station ng MRT 'yan? Magallanes nga yata, mga kababayan. Tama ba? Merong building diyan sa pangalawang station ng MRT mula mula EDSA, ano ba 'yan? Ano ba 'yun? LRT, MRT thingy. Ano nga yung unang stasyon diyan? Hello sa mga nasa Pilipinas. 'Di ba from Buendia Station ba 'yon ng MRT? 'Di ba yung unang-unang station ng MRT mula sa south? Papunta na yan ng ano, ng Makati, and dire-diretso na nga po pa QC. No, yung pangalawang station, is it Magallanes, mga kababayan? May building diyan, yung Southgate Mall ba yan? Pag-aari daw ng pamilya ng mga Magna yan, mga kababayan. Di ba matagal yan na haunted building? Matagal yan na ano lang, na parang abandonadong building, at maybe binenta nila or binuhay nila, baka kanila pa rin yan, or pinapaupahan. Ayun, mall lang ngayon. Also, call center yan eh. Mall sa baba, tas call center yata sa taas. No? Yung ang kanilang rooftop ay may mga parang tent na puti. Yan, Southgate Mall ba yan? Pag-aari ko na yan. Anyway, that's not the point. Pero itong mga paninira nga po, ay yun ang goal nila ng pagbabalik sa power. Na ibangon ang nasirang reputasyon ng angka nila. Dapat ang goal mong in the first place, nung tumakbo ka noong 2022, ay ibangon ang buong Pilipinas. May pautot-utot ka pa nga, sama-sama tayong babangon muli eh. Kayo lang pala yung bumangon muli. Yung mga dilaw, yung naging pink, makakaliwa, oligarchs, di ba? Ano pa? Yan, yung mga cronies nyo, mukhang kayo lang ang nagsipagbangon. Ang mga Duterte at Duterte supporters, ginigipit nyo, nagsisipagtago, kinakasuhan, pinakulong nyo si Tatay Digong. So yung pagkasira ng pangalan mong iwi, at may survey nga po nitong nakaraan, hindi yan kasalanan ni VP Sara. Dito yata nagmumula yung sinabi ni Auntie Claire, mga kababayan. Pupuntahan natin may konti. Ayan Top National Government Officials Trust and Approval Rating. Actually, tingin ko, ano pa to hindi pa nga to accurate, no, mga kababayan. 55% lang. Panibago na to. Pero biro mo yun, Pangulo ka ng Pilipinas, ang nagtitiwala sa iyo halos 1/3 lang ng population ng Pilipinas. Ang nagtitiwala kay VP Sara, lagpas kalahati ng mga Pilipino. Feeling ko nga, hindi lang yan 55% si VP Sara, mga kuya. Baka 75 to 80%. Baka nga 90% pa. Right? So, yung walang tiwala kay Ngiwi, 44%. Halos kalahati ng mga Pilipino walang tiwala. Ang wala raw tiwala kay VP Sara, nandun sa pinakaibaba, nasa lower rightmost corner, 26% lang daw ang walang tiwala kay VP. Kasi syempre yung iba, hindi pa undecided, ganyan. 54 naman yung talagang malaki ang pagtitiwala kay VP Sara. Kay Ngiwi daw, 35 daw ang malaki ang tiwala kay Ngiwi. But still, 44% ang wala or napakaliit ng tiwala kay Ngiwi. Paano magtitiwala sa iyo ang taong bayan? Talamak ang nakawan, droga, corruption, krimen, sa pamumuno mo. Ikaw na nga itong may hawak ng budget. Okay? Ipinamumudmud mo na nga for ayuda para naman siguro ma-liquidate, keme-keme, maubos. Pero syempre, di ba? Breadcrumbs yan, mga tatkuya, yung mga pinamimigay na 5,000 sa mga drivers, yung mga pinamigay na ayuda habang mahal ang gasolina. Ano yan? Breadcrumbs. Yan ay kapiranggot lang kumpara sa nakakabig ng mga magnanakaw. Ikaw na nga itong may budget na pagkalaki-laki, bilyones ang budget ng opisina mo. Palang, Office of the President. VP Sara nga, di ba? Kinat nila yung budget, binawasan, inilisan pa ng confidential funds, tinitipid ni VP Sara. Mas may tiwala pa kay VP Sara ang mga Pilipino kaysa sa'yo.
So, saan mo ginagamit ang bilyon-bilyong budget ng opisina mo, Ngiwi? Tama ba, mga kababayan? Oh, tapos itong Auntie Claire, eto nga, oh, si VP Sara daw ang mastermind sa rage bait kay Ngiwi Jr. Rage bait, mga kababayan, ito yung nagpapakalat ka ng mga balita para magalit or ma-turn off ang mga tao sa'yo or sa kalaban mo rather, no? Nagpapakalat ka ng mga chismis, ganyan. What the hell? Okay, un. Ayaw mag-refresh mo ating. Anyway, open ko na lang. Si VP Sara daw nagpapakalat ng kasiraan ni Ngiwi para magalit ang mga Pilipino dito kaya siguro bumaksak sa survey. What the hell? Tuwing bubuka ang bibig ni Auntie Claire, okay, binarubal nga yan ni, di ba, ni Eloy Bugris nitong nakaraan. Tuwing bubuka ang bibig, lahat ng mga kapalpakan, katiwalian, no, lahat ng nega, isinisisi sa mga Duterte. Anong klaseng? Auntie Claire, ikaw ba nagpupulvoron? Grabe ang tigas ng PESA. Anyway, ayan, tahasang sinabi ni Palace Press Officer Auntie Claire na si VP Sara ang gumagawa ng mga paraan o rage bait para magalit ang mga tao kay Ngiwi Jr. Dagdag pa ni Auntie Claire, matagal na itong ginagawa ng Vice Presidente sa pamamagitan ng madalas na paninira sa Pangulo. Ay alam nga namang purihin ni VP Sara yung inutil na yan. Nung sinabi ni VP Sara, mga kababayan, ito lately lang, na walang ginagawa si Marcos Jr. para saklolohan kaming mga nandito sa Middle East or gawa ng paraan na ma-repatriate ang mga gustong umuwi. Nagsasabi ba si VP Sara ng totoo o nagsisinungaling? Nakapag-rescue si Ngiwi, siyam lang na OFWs. Ang Singapore, 20 plus. Biro mo yon, Singapore, nag-rescue, nag-repatriate ng mga Pilipino. Imbis Singaporean lang ang isakay nila sa aeroplano nila, isinakay nila yung ibang mga Pilipinong gustong umuwi. O nasa Singapore na, baka nga nakadiretso na ng Pilipinas. Kasi pwede naman yun, di ba, connecting flight. Singiwi, siyam lang, proud na proud pa. Hindi makadiskarte ng tama. Millions ang OFWs na nasa Middle East. Hindi ma-rescue. Walang magawa. O, nagsisinungaling ba si VP Sara? Paninira ba yun? Matagal na raw ginagawa ni VP Sara. So, sa paanong paraan? Kung pulaan ni VP Sara presidente, yun nga, yun, Auntie Claire, nakakalimutan mo yata na dapat ay may opposition at 'di ba ganun 'yon? Para may checks and balance. Kailangan may kritiko. Kasi kung walang, 'di ba, pumupuna sa ginagawa or sa kawalan ng ginagawa ng leader, tuloy-tuloy siya sa kanyang pagiging inutil. Actually, kahit naman araw-araw si VP Sara na, 'di ba, magsalita, mag-criticize kay Ngiwi, balat kalabaw naman kayo eh. 'Di ba? Mabuti nga hindi pinupulaan ni VP Sara yung paglalakwat siya ni Ngiwi, yung kakatihan ng paan niya. Oh. Hindi ko nga narinig si VP Sara na nagsabi na si Marcos Jr. ang mastermind. O, gamitin namin yung word na ginamit mo, na si Marcos Jr. ang mastermind ng nakawan. Narinig niyo ba si Marcos Jr. ang mastermind ng mga nakawan na ito at corruption? Hindi ko narinig kay VP Sara yan. Right? Marunong nga magpreno yung Vice President eh. Kung tutuusin, kung gustong gibain ni VP Sara si Ngiwi, matagal nang durog yan. Nga lang, at ang Vice President, abogada, no, sumusunod sa process na kumbaga ay pinapahalagahan ang delikadesa. Ayaw naman niyang mamula ng mamula. Every day, every time na may interview, ayaw niyang mamintas ng mamintas. Nung sinabi ni VP Sara na kinidnap ang tatay niya, kasi nungalingan ba yun? Yung galit ng mga Pilipino, hindi lang ng mga DDS, na ikaw ang Pangulo ng Pilipinas. Ikaw ang dapat protector ng buong bansa natin. Wala kang isusukong teritoryo, bakit mo pinapagamit ang iba't ibang locations sa Pilipinas for EDCA sites? Okay? Bakit uta ka ng kano? Hindi lang teritoryo ng Pilipinas. Huwag mo ring isusuko ang mga Pilipino. Ikaw ang haligi ng bansang Pilipinas Tapos hindi safe ang mga Pilipino kung gustong kunin ng
ng foreigner or ng foreign body ang isang Pinoy at ikulong? Hindi mo po protektahan? Si Pangulong Duterte nga, 'di ba? Nung nalaman niya na inaabuso ang mga OFWs dito sa Middle East, pauwiin, i-rescue. 'Di ba gano'n ang trabaho ng OWA noon? I-rescue yung mga yan, pauwiin. Kaysa hodang mag-deal-deal tayo ng asin basta't magkakasama tayo sa Pilipinas. Kaysa nandiyan kayo sa ibang bansa, inaalipin kayo, hindi lang iisa amo nyo, buong angkan amo nyo, yung mga kapitbahay, kapatid ng amo nyo rin. Uwi. No. Kapag ka may OFW na maybe nasentensyahan ng kamatayan, no? Parusang kamatayan abroad, ginagawa ng paraan ng presidente ng Pilipinas na mapauwi or 'di ba makiusap sa bansa kung saan doon siya papatawan ng parusang kamatayan. Ipauwi niyo kahit kami na magkulong. Hindi mo isusuko. Ang nasasakupan mo ang constituent mo. Pero itong si Ngiwi Jr. Kulong. Gusto niyo ikulong? Actually, mga kababayan, mukhang walang kamuwang-muwang ang ICC dyan Basta na lang nila binitbit biglaan. Kasi nga gusto nilang pagtakpan yung nangyari kay, 'di ba, sino ba to? Kay Paulo Tantoco nung March. Biro mo, 1 year nang mahigit. Namatay yung Pinoy sa US sa overdose sa polvoron, 'di ba? Tahimik ang media noon. Hanggang sa huli, umamin na rin yung asawa. Aksidente lang daw yung pagkaka-overdose. Baka nga nadosmo, nadapa, nadanlog, whatever. Nangudngud doon sa pulburon na nakalagay sa lamesa. Aksidente raw Paano ka ma-aksidente sa overdose, mga ating? Ano yun, hindi mo ginusto na ma-overdose? Pinagtakpan yun. March 8 yun nangyari. March 11, kinulong si Tatay Digong. Yun yung naging trending na balita all over the world, hindi lang sa Pilipinas. Yung pagkaka-kidnap kay PRRD. Natakpan pansamantala yung pagkamatay ng Pilipinong binitbit ni babaeng sa US. Pero eventually, sumingaw rin. So, paninira ba yun? Ito si umamin, si Rowena Guanzon. Okay? Auntie Claire, sabi ni Attorney Bing Guanzon kanina, ako yata yun, yung mastermind sa paninira kay Ngiwi. Di ba mas ang tawag dito, kaya nga reyna ng bardagulan si Rowena Guanzon Ever since mga ate at kuya, si Rowena Guanzon, ayan, umiinom ng coke, di ba, ngumingiwi. Tumatakbo pa lang si Ngiwi noong 2021 at 2022. Kaya nga kinatutuwa ng DDS yan, walang tigil sa paninira kay Ngiwi Jr. Sasabihin mong si VP Sara. Lately na nga lang umaamin si VP Sara kung ano yung mga napansin niyang, di ba, nakakarumi kay Ngiwi or kainutilan ni Ngiwi. Like, agang-aga raw, amoy alak na. Huli na yan. Huli na lang ni-reveal ni VP Sara nung I think 1 year na siya nakapag-resign as DepEd Secretary. Hindi siya para araw-araw mamintas. Auntie Claire, dapat ka talagang malilintikan ka rin, okay? Hindi kayo habang buhay na nasa ipagdasal mo, okay? Kaya siguro sila may mga pautot-ut na mga kudita-kudita na yan. Usapan natin mga kababayan. Ante, sabi ni Rowena Guanzon, ako yata yun at hindi si VP Sara. Galit kung galit. Tsaka di paninira sabi ko na, nandito rin, hindi raw paninira ang katotohanan. Marunong ang mga Pilipino, yung ayuda nga ni Tamba, tinanggap lang pero sinuka pa rin siya. Namudmud si Tambaluslos ng bilyon-bilyon na ayuda, ayaw pa rin sa kanya ng mga Pilipino. May AX, may Tupad, may ano pa yung isa? AX, Tupad, AKAP, meron pang 4-piece. 5,000! Wa pa rin. No? Sinungal-ngal mo na sa mga bunganga ng Pilipino ang 5,000, 10,000, ayaw pa rin ang tao sa iyo. Kaya nga nakakapagtaka paanong nanalo yan kasi nga nag-back out yung kalaban ni Tambaluslos, 'di ba, sa Leyte nung siya tumakbong congressman. Trilyon-trilyon ang ninakaw niyo sa gobyerno tapos gusto niyo matuwa ang mga Pilipino. Kung bumaksak man sa survey si Ngiwi Jr., hindi ang kasalanan ni VP Sara. Magpasalamat ka, Auntie Claire, hindi pa full blast kung bumanat si VP Sara sa kainutilan ni Ngiwi.
Hindi nga si VP Sara umiimik patungkol sa pagbayad niya ng di umano'y 3.4 million, makatikim lang ng boto, eh. 'Di ba? Hindi nga yata umiimik si VP Sara patungkol dun sa Mr. Tubig. Hindi lahat ng sumisingaw na baho ni Ngiwi, nagre-react ang Vice President. Wala. Oh, sino may kasalanan sa pagsira ng pangalan ni Ngiwi? Ang Vice President ba o sila mismo? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga videos.